gagawa tayo ng trending na milky cheese rolls. And syempre, gagawa rin tayo ng Italian style or Mary Grace inspired na hot choco. Yes po, hindi na kailangang mag-bake ng bread dahil ang gagamitin natin ay sliced bread. Magpapalaman lang tayo ng keso at i-coat natin ng milk sugar mixture. So, unahin na muna natin yung pang-coat natin. So, meron tayong powdered sugar. Pwedeng gumamit ng white sugar. Yung iba gumagamit ng white sugar. Pero, ito kasi talaga yung ginagamit kapag gumagawa ng milky cheese na bread. Tapos, milk powder. Ang gamit kong brand ay Bear Brand. Okay. Tapos, i-mix lang natin to. Tapos, itabi lang muna natin yan. Okay, next. Ito yung ating tinapay. So, meron tayong white bread or sliced bread. Usually, ang ginagamit or yung uso ngayon ang ginagamit nila ay dinner rolls. So, medyo maliit yun. Pero okay din yun para cute. Ito naman, ang gagawin natin ay medyo ipa-flatten natin siya. Pero wag masyadong yung pressure. Yung ano lang, ganyan lang. Ayan. Ganyan lang. Tapos, ito yung keso natin. Ganyan yung pagka-slice ko. Pahaba. Lagyan natin dyan. And then, i-roll natin to. And, ayan siya. Ayan, next pa tayo. So, etong crust natin sa gilid, pwede mong tanggalin, pero sayang naman din kung tatanggalin mo pa. Sa akin, hindi na. Tapos, lagay tayo ng... Sa pag-roll nga pala, huwag niyong higpitan ha, dahil baka mapunit ang tinapay. Yan lang. Ayan, oh. At eto na yung ating mga tinapay, na-roll yun na natin lahat. Ngayon naman ay magtutunaw tayo ng margarine. Ayan. Kahit anong margarine pwede. Or margarine. Lagay natin yan dyan. Okay. So, ngayon ay lagay na natin yung ating mga tinapay. Hindi natin siya pipituhin ha. Sear lang natin siya until medyo mag-brown siya. So, seam side down. Okay. So, baliktarin natin. And habang mainit pa, i-coat mo na agad ng ating milk and sugar mixture para dumikit siya. So again, kapag nagluto ka nito, dapat yung seam or yung end ng pinag-fold natin ay yun ang una mong ilalagay sa pan para manatili yung pag-fold niya. So seam side down dapat para hindi siya bumuka. Ayan. Ayan na. Ready mo nang kainin. Pero syempre, gagawa muna tayo ng a la Mary Grace na hot chocolate. Okay, ngayon naman ay gawin natin ang Italian style or Mary Grace inspired na din na hot choco. So, meron tayong gatas. Ang gamit ko ay evaporada. Pero kung anong gatas meron kayo dyan, pwede. Actually, dapat talaga whole milk kung meron kayo. Tapos, meron tayong brown sugar. Pwedeng white. Cocoa powder unsweetened, and cornstarch. Yes po, naglalagay talaga ng cornstarch. Kahit mga Italian na gumagawa nito, naglalagay sila ng cornstarch. And meron tayong combination ng tablea and milk chocolate. Ito ang gamit ko, tablea and eto. Pero kung dark chocolate lang available sa inyo or semi-sweet na chocolate or milk chocolate, okay lang kahit walang tablea. Or kung tablea lang, okay lang din. Tapos, i-mix muna natin ito para matunaw yung ating cornstarch bago natin buksan yung ating apoy. Okay, tapos buksan natin yung apoy. And ilagay natin yung ating tablea and milk chocolate. And lutuin natin ito until maging thick yung kanyang texture. And ayan, eto na po siya. And ayan, eto na sila. Pwede nang kumain. Ayan, so tikman natin. So, tikman na muna natin na walang hot choco. So, eto na muna. Yung lasa niya, masasabi ko na inspired siya dun sa milky cheese na donut. Inspired dahil hindi talaga siya yung exact replica sa itsura and sa lasa ng milky cheese na donut. For me, parang dun siya ginaya. Pero sa lasa, yes, masarap. And
Tanong, worth it bang gawin? Oo naman, kasi nga masarap din siya. Di ba, may iba't ibang klase ng toast bread, gaya ng Monte Cristo, French toast, normal na toast mo lang yung bread. Eto, pwede mo siyang ilagay dun sa category na yun. So, eto naman, i-dip natin dito sa ating hot choco. Super thick, no? Ganito yung ano nila, hot choco nila. Para na siyang pang dip lang talaga, no? Ayan. Bagay. Very rich yung ating hot choco. And sa lasa, alam mo yung parang may pagka-Pinoy style na din siya dahil sa tableya. So kung nakatikim na kayo ng tableya, maintindihan nyo yung sinasabi ko. Pero again, kung wala kayong tableya, ay pwede naman gumamit ng kahit anong tsokolate. Kasi masarap naman talaga kapag tsokolate. And sa tamis, tama lang yung tamis, pero pwede mo pa siyang dagdagan. Subukan natin inumin. Okay naman siya inumin, pero thick kasi siya, so okay lang inumin. Pero pwede mo talaga siyang gawin ding pang dip. So, kung ibang recipe yung gagawin mo tapos need mo ng chocolate dip, pwede siya. And sa tinapay naman, kahit ano pwede, yung walang palaman syempre, para yung focus ng lasa ay dun sa keso and dun sa milk na coating. So yes, super dali lang. Pwede mong gawin sa breakfast or snack. And ang pinakamaganda, hindi mo na kailangan ng oven or improvised oven. So nakadiscover ng paggawa nito, Kodus, dahil masarap siya. So ayan, sana nagustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Ciao! At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!